Sabi niya, sir, sa akin, gumawa ka ng resignation ngayon, umalis ka na. Sabi ko, sir, kung ganun, wala ka na palang tiwala sa akin, niwala ka dyan sa pahinante, alis na lang po ako. Ang pahinante mo, tumistigo laban sa'yo. O, gumawa ng report. Ang pahinante mo nag-report na ikaw raw ay napapaihi. Full tank daw akong bumiyahe doon, tapos tumirik ako. Pero nakita rin ng pahinante na ikaw ay nagpapaihi. Hindi po. Ano yung sinasabi ng pahinante na laban sa'yo, hindi maganda? Gusto niya lang sigurong iligtas yung sarili niya. Pero ngayon, Bakit iligtas ang sarili niya? Ibig sabihin, pareho kayo? Nagkabanggaan kayo noon? Hindi po. Ako talaga yung binangga, sir. Yung binangga. Kaya nagbayad yung nakabangga sa'yo. Nangako lang po. Hanggang ngayon daw, puro pangako, sir. So, yung nakabangga sa'yo, nangako. Opo. Hindi naman daw ibinigay sa'yo pera. Hindi po. Pero sabi nila ata para may binigay daw sa'yo pera. Wala po. Ako po kasi nakikita ko, meron hong abuse dito. Exploitation ng pananamantala. Meron po ako nakikitang neglect po rito pagpapabaya. Kung hindi nyo po nakikita, ako namang magsasabi po sa inyo. Tinitingnan ko po, yung kapakanan po ng mga manggagawa. May mga batas po tayong ipinapasa po sa Kongreso, Senado. Kaya nakasentro lang po ako rito. Simple lang pong kahilingan. Ba't hindi natin tulungan? June 2024 po, nag-apply ako bilang trailer driver sa ECH Trucking Services. November 26, pinabiyahe po nila ako ng Pinalunan, Pangasinan at kinargahan lang po ng diesel na 60 liters. Nung na-deliver ko na po yung pangarga, pag uwi ko po, kinapos po yung diesel, tumirik po ako sa Maibukawi, Bulacan. Pinatawag po ako nung amo ko, talo po kami kasi po, pinagbintangan po nila kung ninakaw ko po daw yung diesel nila at hindi naman po yung totoo. Nung nagbintang po sila sa akin nagnakaw, sabi ko po sa kanila, sir, kung wala kang tiwala sa akin, aalis na lang po ako. Sabi naman po ng amo ko, file daw po ako ng resignation. Ginawa ko naman po at pinangako niya, ibibigay niya po daw lahat ng sahod ko sa lahat ng biyahe ko at yung cash ban ko. At hindi naman po nangyari, isang buwan na po mahigit. At ang dahilan po dahil hindi pa nila nasisingil yung bumangga sa akin sa PER at ang gusto niya, ako daw po yung maningil bago ko makuha yung pera ko. Nanawagan po ako kay Sir Bintol po, Cartol po at sa Bitag na sana po matulungan niyo ako sa aking problema dahil kailangan po ng pamilya ko yung pera. Kailan mo huling nakausap ang employer mo? November 28, yung pinag-resign niya ako. Ikaw ang nag-resign or pinag-resign ka? Sabi niya kasi sa akin, sir. Pinagbibintangan ka ng papaihi? Oo, kasi gumawa ng yata yung pahinante ko. Ang pahinante mo, tumistigo laban sa'yo. Oo, gumawa ng report. Ang pahinante mo nag-report na ikaw raw ay napapaihi. Oo, gumawa niya ng salaysay doon. Full tank daw akong bumiyahe doon, tapos tumirik ako. Pero nakita rin ng pahinante na ikaw ay nagpapaihi. Hindi po. Ano yung sinasabi ng pahinante na laban sa'yo, hindi maganda? Gusto niya lang sigurong iligtas yung sarili niya. Pero ngayon, sir, tinanggal na rin. Bakit iligtas ang sarili niya? Ibig sabihin, pareho kayo? Hindi po, kasi meron din siyang may kasalanan. record na rin po yan, sir. Anong record na kasalanan mo? Laglagan na to Okay. Yung pera ng kumpanya kasi, budget ng truck, Oo. pahinante yung mahawak, inagagastos niya. Ginagastos ng Opo, pahinante. kasi pag nagastos mo yung pera doon, sir, ita-times din sa'yo yun pag hindi mo na ibalik sa oras. Okay. Ikaw naman, yung sinasabi ng pahinante, nagpapaihi. Opo, sabi. Tumistigo ka rin laban doon sa pahinante. Pareho kayong dalawa. Hindi na po ako sabi ko, sir, sabi niya kasi sa akin, Sino niya? si, May-ari? opo, si Domingo ang. Sabi niya, James? sir, sa akin, gumawa ka ng resignation ngayon, umalis ka na. Sabi ko, sir, kung ganun, wala ka na palang tiwala sa akin, naniwala ka dyan sa pahinante, alis na lang po ako. Sabi niya, gumawa ka ng resignation, ibibigay ko lahat ng pera mo. Okay. Alright. Well, okay. Nakausap ng Bitag and narareklamong amo na may-ari ng ACH Trucking Service na si Domingo Valencia. Tumanggi ito na sumagot pero nag-iwan naman ito ng pahayag. Ayon sa may-ari, hindi niya inutusan si Julius mag-resign, kundi kusang loob daw itong ginawa ni Julius. And ayon sa kanya, ilang beses na ring muntik madisgrasya si Julius dahil sa kaka-online gambling nito kahit nasa oras ng trabaho. Hinggil naman sa kanyang sahod at cash bond, si Julius daw mismo ang kumuha sa nakabangga sa kanya.
Dahil last June 2024, nabangga si Julius at halos 25,000 daw ang nagastos ng kumpanya. Habulin daw ni Julius ang nagkabanggaan nito para makuha niya ang cash bond at sahod. Dagdag pa ni Domingo, nagpadala raw sila kahapon ng demand letter kay Julius dahil sa perwisyo. Sasabihin ko lamang sa iyo, nagkabangga at pagkatapos nagbayad naman yung nakabangga sa iyo. Ang sabi niya sa akin, Hindi, sir, nagkabanggaan kayo noon. hindi po. Ako talaga yung binangga, sir. Yung binangga, kaya nagbayad yung nakabangga sa inyo. Nangako lang po. Hanggang ngayon daw, puro pangako, sir. So, yung nakabangga sa iyo, nangako. Opo. Hindi naman daw ibinigay sa iyo pera. Hindi po. But sabi nila ata, parang ibinigay ito sa iyo pera. Wala po. Pero totoo ba, nag-online gambling ka? Minsan po, pag wala nasa grahe na kami, nagsa totoong it's go. Oo. Inamin ko totoo. naman po yun. So, paano nangyari na hindi maliquidate ng iyong pahinante? Ikaw naman ang mataas at ang tao, pahinante mo lang ikaw ang Opo. driver. Minsan, Ba't sir, hindi mo nasabihin yun? Pambihira ka naman. Ikaw na mismo nagsabi, sir, ano ba nangyari? Oo nga po, So, sabi ko, parang sir. hindi kaya, parang nawala ng tiwala sa inyo yung may Sabi ko naman, sir, ilang beses mo na yan na ganyan ang report ng finance, sir. Naniniwala ka pa rin dyan. Nagdududa ka na sa pahinante. Kasi, unang drive ko dun, sir, yan ang sinampa sa akin. Na Pero finante. ibig sabihin, nagdududa ka na sa pahinante mo. Oo, pero wala naman sinabi sa akin na yung finante yung gumawa ng report. Pero ang sabi sa akin nung umalis na ako, ayun ang nagdiin daw sa akin, yung finante. Na ano daw nakita ng pahinante sa'yo? Na nagpaihi daw ako, kaya daw kami tumirik. Samantala, yung kinarga ko, sir, galing Manila, papuntang Binalunan, Pangasinan, 60 liters lang po. Gaano back and forth yan? Opo, napaka... So ilang litro ang gagamitin mo Binalunan Pangasinan? Saan bang garahe ninyo? Malabon po. Malabon to Binalunan Pangasinan. Marami na po akong kasamahan na tumirik din talaga, sir. 60 meters. Oo, tumirik sa Inlex, na Riker pa nga. Bakit tumirik? Kasi yung diesel nila, sir, hindi naman full tank, takal-takal lang, sukat-sukat lang, gano'n. Yung ang sinasabi mo, takal-takal, sukat-sukat. Dito, hindi ba pina-full tank? Wala ba kayong... Wala po ba? Di po. So, pinagdududahan Ever ka since na pumasok po ako doon, sir, never pa kami nag-full tank. Well, sa linya ng telepono, yung head ng Labor Relations ng DOLE sa Kamanava, si Cordelia de los Santos. Magandang umaga po sa inyo. Cordelia. Magandang umaga po, sir. Ma'am. Magandang umaga din po sa inyong manonood at tagapakinig. Ganito po kasi yan, sir. Meron po kasi tayong DOLE Labor Advisory number 6 na nagsasabi po na within 30 days po after po kung siya po ay resign or kung paano man po na-terminate yung employer-employee relationship, Yes. dapat po na i-release po yung final pay. So the Okay. final pay includes po yung huling sahod, kung prorated 13th month po yan, Yes. and other benefits po na para doon sa manggagawa na na-separate from employment. Ngayon po, if ever po kasi na mayroong issues or concern arising po from yun nga po, yung release po nitong final pay. Kasi po, as I was listening po doon sa discussion kanina, ang issue nga niya ay yung release ng kanyang final pay. Yes, So ma'am. kung ganito po yung sitwasyon, meron po tayong tinatawag na single entry approach kung saan ito po ay conciliation, mediation proceedings, magkakaroon po ng clarificatory conference regarding sa issue at kung bakit po hindi nare-release yung kanyang final pay. So I'm advising na lang po si sir na kung pwede po siyang mag-file ng kanyang complaint. I assume po from Kamanaba po yung employer niya, Tama. from Malabon. Yes. So pwede po siyang mag-file po dito sa field office po ng Kamanaba at i-assist po namin siya. Alam nyo, sa panahon ho ngayon, simple lang, ang pulisya po at anumang patakaran na magmumula sa ating pamahalaan, at yung pamahalaan po natin, sinasabing ehekutibo, at yung pulisya, patakaran, regulations po, sa labor man yan, kung ano-ano, ginawa po yan para mapadali. Nakikita ko po, magpa-file pa po yung pobre. Kinakailangan yan makuha huling sahod, bibigyan pa natin ng perwisyo. Bakit hindi nyo po tawagan na lang itong employer, manindigan po kayo para imbestigahan sa halip na yung tao na nga, para sa akin, simple na naman, umalis na nga.
at para makuha yung kanyang huling sahod at kung ano pa man. Ako po kasi nakikita ko, meron hong abuse dito. Exploitation at pananamantala. Meron po ako nakikitang neglect po rito, pagpapabaya. Kung hindi nyo po nakikita, ako na magsasabi po sa inyo. Alam nyo po kasi ako, tinitingnan ko po yung kapakanan po ng mga manggagawa. May mga batas po tayong ipinapasa po sa Kongreso, Senado. At yung mga batas na po yan, meron po tayong labor dito, may committee po sa Senado pagdating sa domestic employment. Kaya nakasentro lang po ako rito. Simple lang pong kahilingan. Ba't hindi natin tulungan? Tawagan nyo na lang po. Siguro naman po, ibibigay namin sa inyong kampanya, simple call to remind them. Yes po. Yes po, sir. Siguro matutuwa si Bienvenido ang pangalan natin yan. Tama ba? Apo. Yes Pag po. Bienvenido kasi, welcome. Bienvenido rin po ako eh. Ngayon, para sa akin po, matutuwa yung secretary po ninyo kung sakaling tawagan nyo na lang po siguro. Kuhanin po namin yung contact information. Alright, po, sige. sir. Bibigay po namin sa inyong contact information, everything there is to know. Matigas din ang ulo nitong kumpanya na to, ma'am. Antayin lang po nila. Pag ako nakaupo na, simple pong aking gagawin dito. Baka magbuluakon po mga, ewan ko kung ano. Nagagalit po ako rito. Hardball po ang gustong mangyari itong mga lintik na to. Kasi akusasyon na wala namang katuturan. Kukuha sila ng testigo nila pagkatapos hindi mo bibigyan yung due process. May mali po rito, ma'am. 6,000, 5,000 ang bawat biyahe, hindi pa makuha. Bastos po to pag ganito Sana nakikinig sa atin dito si Domingo Ang. At hindi ko siya pinahihiya. Baka siguro hindi nakakaabot sa kanya kung sino yung mga nandyan. Ako'y layunin ko yung binigyan sila ng pagkakataon magsalita. Ayaw naman. Kaya ako na po magsasabi sa inyo, baka kayo na po siguro, ma'am, ang gumawa ng paraan para ito'y siguro maliit na tawag. Ibibigay namin ng detalye at titingnan po namin by bukas may update na po kami sa inyo, ma'am. With all due respect po, kasi ganito po kasi ang gagawin namin. Yes, mediation po kayo, ma'am. Hindi ba? All you do is just call. And you don't have to go through mediation process because what you do is intervene by calling, first and foremost. Opo, pero kailangan pa din po kasi naming magpatawag ng clarificatory conference. Yes, ma'am. Then in that the case, ma'am, pag nagpatawag na po kayo, hindi na po pupunta sa inyo itong pobre na pumunta sa amin, na papupuntahin ninyo. Sina-shortcut ko na po that we will give you all the information so you can call them, summon them, subpoena them if necessary to go to you. Kasi naman dito, ito'y pupunta rito. Matigas pang ulo ng tao na sa kabila Opo. Gagawin nga din po namin siya, sir, na tatawagan din po namin. Well, yun ang gusto ko marinig, ma'am. Tawagan nyo, imbitahan nyo, isomon nyo. Huwag nyo na po pwedeng papuntahin itong pobre sa inyong tanggapan para mag-file ng complaint. Masyadong bureaucratic yung ginagawa ninyo. Hindi ba mayroon tayo rito yung ARTA? Anti-red tape? Red tape na pong ginagawa ninyo. Pag bureaucracy na po yan Ako po, simple lang po to. Lumalaki po to All you do is simply, yes sir Ben, gagawin namin, we'll call them and summon them. Ito naman, cargo ko na to, papupuntahin ko pag may imbitasyon na kayo. Hindi ito pupunta sa inyo, siya ng dihado, siya ng biktima, tapos siya pang pupunta sa inyo. Ako po tatawag sa inyo because you're in mediation. And the first step of mediation and taking all the facts prior to the actual mediation, a simple call will do, call them. I think you have the record too. Kasi kung hindi, papasukin na po namin dito ang lokal na pamahalaan. Tatawagan po namin yung employer. Okay. And then, kukuhanin ko po yung contact information po ng complainant. Ibibigay po namin sa inyo lahat ng contact information, ma'am. Huwag niyong bababa ang telepono so we can just simply have a resolution dito sa problema ito. Maraming salamat po, ma'am. Sige po, sige po. Thank you so much po. Gusto ko lang kita magkakaintindihan. Buisit kasi ako pag ayaw makipagtulungan. Simple lang. Kung kami nga, hindi kami taong gobyerno nakikipagtulungan. Okay na ba sa'yo? Talagang hindi na sasagot si Sir Doming. Hindi na yan. Huwag mo nang pilitin sumagot yan. Baka pasensya na, baka mag-diaper muna siya pag sumagot. Kasi sabi ni Jess, baka makaigit ba? Okay, pag-usapan sa baba. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, bitag. May init ang ulo ko dahil malamig na po ito Okay, ilalabang ka, di ka iiwan. Hashtag ipabitag mo.
si Julius Lofranco. Gusto magpasalamat sa bitag kay Marvin Tolpo at sa inaksyon na po ang aking remo tungkol sa akin mo. Ngayon po, kanila akong in-endorse at yung doli na po. February 12, yun po ang first hearing namin. Sana po manalo ako. Salamat po ulit kay Bin Tolpo.